Okay, there you go. Right, so kung may maghahanap man ng recording natin kagabi, yung gumawa ng recording po o yung nag-record po sa call was si Sir Aris po. Nga lang, I'm actually looking for the recording kagabi pa, and I don't find, the recording of the class last night. So, if ever man na, ah may gustong bumalik do'n sa na-discuss kagabi or may gustong humabol na absent, sa session natin last night, it's going to be impossible to go back exactly doon sa na-discuss dahil nga, hindi ko mahanap yung recording. Hindi siya na-upload or I don't know what happened dun sa recording with Sir Aris. So, kaya, nga naman po minsan 'no, per usual, sa mga klase natin, kaya, teachers po talaga yung nagre-record per usual. Pero okey naman din na students yung mag-record. Wala namang ano, sabihin nating exclusiveness ng sino ang puwedeng mag-record, as long as meron lang talagang recording per class. So, it doesn't matter kung sino man yung magre-record po, okey lang yun. Okay, the important thing is merong recording. Pero per usual, kami po na teachers yung gumagawa nun. Okay, so again, thank you so much po with Sir Aris nung ano, previous na recording natin nung the other, night po nung Monday, sa kanya din po yun nanggaling. Yung kagabi lang yung hindi ko mahanap. Okay, anyway, so continuation na natin, okay, para po sa ating last leg for the hiragana and katakana. Uh-huh. Okay, it's clear. Ay! Na-save ko tuloy. Eh, ayan. Okay. So, itong i-discuss natin po na last slide nga po ng hiragana katakana po natin ay hindi natin makikita yung information doon sa na-send po na chart. Kaya specifically po natin siya i-discuss po natin. Okay. So, meron tayong tinatawag po na double consonant sa Japanese, or should I say duplicate consonant. Okay, may double consonant na parehas lang consonant na magkadugtong. Pero this is duplicate po talaga. Kumbaga literal na double P or duplicate ng dalawang letters, ng dalawang letter po. So, P and P, then another SS, then puwede ding dalawang T, yung makita natin na magkasunod, and so on. We did mention po na ang Japanese language ay isang syllabary language. So, ibig sabihin, bi-syllable yung bigkas ng language na ito. Hindi ito katulad ng English po na isa sa mga ginagamit natin po to communicate 'no. In the Philippines talagang recognized siya as part ng, languages po natin doon na merong individual sound yung bawat, consonant maging yung vowels. Well, your Japanese doesn't have that. Talagang syllable yung pagkaka-pronounce. However, sa Nihongo, may mga words na katulad ng salitang ito. Okay? Let's say, this one, ippay. Ippay. Okay? Ang meaning ng ippay po ay lots or many. Nandun po siya sa informal side. Pero pwede naman siyang gamitin as long as you keep the politeness markers in your sentence. So, okay. So, sa salitang ito po, if you look at it, may dalawang magkasunod na letter P sa kanyang spelling kung isusulat po natin in alphabet. Ngayon, kung babalikan po natin yung na-discuss natin na chart kagabi, wala po tayong mahahanap doon na singular consonant, maliban sa sound ng N o yung nire-represent ng letter N. Okay, na-mention din po natin na yun lang po ang nag-iisang consonant sound na solo flight sa Nihongo. Ibig sabihin, wala siyang partner na vowel sound. Talagang N lang yung maririnig natin sa pronunciation niya.
Meanwhile, okay, the others sounds talagang parang abakada natin yung style. Sa Pilipinas, syllables siya. So, kung meron tayong a, e, i, o, u at ba, be, bi, bo, bu sa ating Filipino, meron din silang a, i, u, e, o at ba, bi, bu, be, bo sa Nihongo. Syllables ang meron. Ngayon, kung gano'n naman pala, paano ito maisusulat ngayon kung may double consonants or duplicate na consonant sound? In this case, yung sound po ng letter P, yung p na sound. Again, walang letters sa kanila, syllables yung meron. Okay? Dito na po papasok yung tinatawag natin na okay, chisai tsu. Okay? So kung babalikan po natin yung ating naging ano po, chart. Okay? Kung babalikan natin yung chart po, okay, meron tayong chisai tsu na magagamit. Ito yung tsu na tinutukoy natin. Okay? Again, balikan lang po 'no, as a review, yung nakikita natin na nasa left side ng bawat box, yun po yung hiragana script at yung nakikita natin sa right side naman ng box ay yun na para sa katakana script naman po. Meanwhile, yung ating nakikitang spelling diyan using the alphabet ay yung basa ng character na yun. So, tsu. So, ito yung tinutukoy ko na Chisaitsu po. 2 words. Chisai, ibig sabihin maliit, small kung sa English. So, yung tinutukoy ko diyan ay yung mismong hiragana at katakana script or characters na ginagamit sa Japanese para dun sa basa na yun. So, yung tsu na yan, yung tinutukoy natin po. Ito siya. Yung parang smiley na katakana at yung parang, nalutong sugpo, yung nalutong, um, ano ito sa pasayan 'to sa amin, eh, hipon pala sa Tagalog, yun. So, yung parang hugis ng nalutong hipon, yan yung katakanan natin, sorry, yan yung hiragana natin, samantalang yung katabi niya na parang smiley po, eh, katakana naman. So, hugis, nalutong sugpo o nalutong hipon ang hiragana at mukhang smiley naman yung itsura ng katakana po. Now, in this case, maliit yung pagkakasulat natin. Kaya po, chisaitsu or small tsu yung tawag natin. Now, ito po yung pagkakagamit natin dyan. Balik tayo dun sa ating screen. Okay, so, ito po sa case na yan. So, itong E, okay, meron tayo of course na E dun sa vowels. Sulat natin. And then, susunod itong consonant natin na P. Dito natin po gagamitin yung na-mention na chisai tsu, kumbaga. So, chisai tsu, ibig sabihin maliit na tsu. Okay, usually, okay, kalahati lang yung size or kung gaano kalaki yung mga katabi niyang hiragana or katakana characters, kalahati lang siya ng size ng mga yan. Okay, approximately kalahati lang. Okay, so yung size ng E natin, okay, ito yung size. Yung katabi niyang chisaitsu, okay, ay half size lang kumbaga. Okay, so siya na yung magre-represent ng unang consonant natin po sa double consonant. So, yung unang P doon ay magiging chisaitsu. Okay? And then, okay, doon na tayo sa susunod nating syllable na pa. Itong pa, syempre, isusulat talaga natin po as pa. Okay? So, ito yung ha natin. Okay? Lalagyan natin ng chisay maru, yung ating small circle, para yung H ay maging P na po sa spelling. So, yung ha, magiging pa na siya ngayon. And then, balik tayo sa ating vowel na E.
isulat lang natin siya ulit. Okay? That would be the case sa mga duplicate consonants natin. Okay, yung dalawang ating mga nagpaulit-ulit na consonant sound. Ngayon, sa case na ito, yung ating unang P, kumbaga sa spelling, o yung unang P na sound, okay, ay nanggaling po sa katabi niyang syllable. So, ibig sabihin niyan, itong chisaitsu na nandito po sa hiragana natin, hiragana yung pagkakasulat ng word na yan kasi Japanese word po siya. Okay? Yung tsu na yan ay nire-represent yung double consonant na galing po doon sa nakasunod sa kanya na syllable. So, kung ano yung pronunciation ng nakasunod sa kanya po na hiragana or katakana script po, hiragana or katakana character, kung ano yung syllable doon, yun yung syllable na duplicate. Sorry, yun yung consonant sound na duplicate. So in this case, yung ating consonant sound sa pa na syllable ay yung letter P o yung sound ng P sa case na yan. Okay? Okay, let's try another example po para mas malinawan pa. Okay? Alright, so let's try this word. Subukan natin panibagong duplicate naman. Okay? So, sa salitang 'to, necktie. Okay, sa salitang 'to, right, yung double natin, this time ay yung ating letter T. Ito yung duplicate natin na consonant. And as we know, okay, walang solo flight na consonant T sa Nihongo. Okay? So, ganito pa rin ang style natin sa pagkakasulat po natin. Necktie, ang ibig sabihin po niyan ay tropical. Okay? Tropical. Now, let's go and write it. Okay? So, yung ne, syempre, ne, yung sulat natin. There we go. And, tulad ng ginawa natin kanina, yung unang consonant sound natin o yung unang letter T, kumbaga, sa duplicate natin na consonant, ay magiging chisai tsu lang. Okay? And then, okay, continue tayo sa susunod na syllable kung saan siya nanggaling. Okay, so yung T na nauna ay galing po sa nakasunod na ta na syllable. Susulat natin yung ta natin po. Okay? Then, we're back to your E. Okay? So, ibig sabihin po nito, it doesn't matter kung ano man yung duplicate na consonant sound o yung consonant letter na nire-represent nito. Always itong chisai tsu. Palagi po itong chisai tsu. Okay? Again, yung naunang consonant natin po, okay, itong letter T na nakikita natin sa spelling ng alphabet, okay, ay nanggaling po sa katabi nitong syllable na ta. Okay, same thing po nang nangyari doon sa ating ipay dyan sa taas. Okay? Alright, na let's try another one. Okay, as final example. Tatlong example natin po. Okay, let's say this word. Okay, so this is hasen. Hasen, okay, it means 8,000. Okay, again, hasen is 8,000. Right, so ganun pa rin yung style natin po para sa isang yan. Okay, one more time. Okay, ha, yung sulat natin. Again, yung unang duplicate sa mga umulit na consonant sound, okay? Chisaitsu pa rin po yung sulat natin diyan o maliit na tsu.
Then continue natin ito sa pinanggalingan ng sound na 'yan, which is yung nakasunod na syllable na "se". Then yung ating nag-iisang solo flight na consonant, wala nang iba kundi yung ating "n" na nire-represent of course ng letter M. Okay. So, ulitin lang natin yung ating explanation. Okay, again, yung mga naunang consonant sound, okay, ay nanggaling po sa katabi or nakasunod na syllable after them. So, yung unang S ay nanggaling sa "se" ng "hasen". Okay, and to represent that double consonant, okay, unahan lang natin ng chisaitsu. So, it won't matter nga po, okay, kung ano yung consonant na nauna. Letter P ba yan? T, S, okay? Yan yung case natin po para po dito. So, there you go guys, para po sa ating okay, explanation for your double consonant. Ganito din po sa katakana. Okay? So, same situation ito po sa katakana na side. Na kung meron mang double consonant or duplicate consonant sa katakana, same idea po. Unahan nyo lang nitong maliit na tsu o yung tsu kanina na parang smiley yung itsura, and then go ahead. Okay, so yun lang po minsan para po dito. Okay, ngayon sa pronunciation po pala tayo 'no, para po sa mga double consonant. So yung pronunciation po natin dito, okay, kailangan niyo siyang i-cut para po sa mas malinaw na pagkakabigkas. So anong ibig sabihin ko sa cut? Example natin would be yung ating mga words na nakasulat mismo, okay? So ang salitang ito, ipo-pronounce mo actually ng magkahiwalay yung dalawang sound ng letter P. So, ang labas po nito, okay, ip, pie. Again, magkahiwalay yung pagkakabigkas, hindi magkasama. Okay, so again, ip, pie. Ip, pie, yung maririnig natin. Okay, ganun din sa case nitong nakasunod. Okay, so yung ating word would be ito. Okay, so magkahiwalay na pagkaka-pronounce. Okay, so that's net, tie. Net, tie. Net, tie. Okay, same thing. So nakasunod ulit. Ipaghiwalayin yung dalawang consonant sound, has, and then we say sen, hasen. Okay, so again, from the top, ipay, nettay, hasen. Okay, that's for your double consonant. Okay, malinaw po ba minasan yung pagkakasulat natin? Kung paano siya isulat at yung paano siya bigkasin? Any questions po ba? Hello? Hmm? Oh, guys. Okay, okay, sige. Okay, did not see you this one. Okay, okay. Okay, we're going back. Right, sige. Kung no questions na, then we're going for your vowels. Okay, looks like it'll take longer than I expected. It's okay. Okay, it's clear. Right. So next natin, okay, this time yung ating okay, yung dobleng vowel naman. This one talagang double vowel yung may emphasize natin dito. Okay, so let's write H for the situation natin sa hiragana. Okay, so dito na nagkakaroon ng konting pagkakaiba po yung hiragana and katakana natin. Again, yung double consonants o duplicate consonants po ng hiragana at katakana, same mechanics. Yung chisaitsu lang po. Meanwhile, kapag okay, usapang vowels, okay, magkaiba po yung paraan ng dalawang writing system na yan. So for hiragana, okay, you have to write it individually. So for example, okay,
Sorry. So, for example, ito mismo. Sabihin natin, this word. Mm, let's say, okay, so okasan. Okasan, ibig sabihin, mother. Ngayon, if you look at the spelling po sa alphabet nito na version, okay, makakita tayo ng dalawang okay, vowel na A. Okay? So, yan yung case. Dalawang vowel sound. Okay? Again, letter A ito syempre sa ating alphabet. Pero syempre, yung sound natin would be yung pronunciation. Ngayon, sa case na 'to, kung kanina magkahiwalay po yung pronunciation ng double consonant, this time, okay, sa double vowels po natin, or in this case, sa duplicate vowels, habaan lang natin yung pronunciation ng vowel sound. So, imbes na lang yung marinig natin, we say ah. So, ang labas po ng entire word would be okasan. Okasan. Mahabang pronunciation. Ngayon, kung isusulat po natin, it would be this one. Okay, yung O, okay, and say ka, ito po. And, ano mention natin, no, individual yung sulat. Okay, then we say sa. Then, yung ating solo flight na n. So, ganun siya. Okay? So, one by one, isusulat talaga natin. Okay? So, again, long sound lang po. Hindi na magkahiwalay this time. So, okasan. Okay? Yung ating pronunciation. Another example would be this one. Okay, let's see. Okay? So, this is an adjective. Oki. Okay? Ang ibig sabihin po ay malaki. Big. So, same thing ang gagawin. Okay? Individual yung sulat. So, O. Okay? And then, yung syllable natin na ki. And then, yung I natin po. Okay? So, dahil dalawa yung ating O at dalawa din yung sound ng vowel na I, habaan lang yung pronunciation. Oki. Oki. Ito, emphasis lang yung sa akin. Okay? So, oki. Yung marinig natin po. Okay? So, that's how it goes for sa hiragana natin na side. Individual yung pagkakasulat natin ng double vowels at ng mga ating available sounds. Okay? Sorry. Individual yung pagkakasulat, pero yung mismong pagkaka-pronounce ay elongated lang. Okay? Parang stretch lang yung sound. Okay? Any questions po ba dito, guys? May tanong? Okay, sige. Kung no questions po tayo with regards sa ating hiragana po at kung paano po siya isulat, then we'll proceed po sa ating um, okay, thank you guys. Okay, proceed po sa version naman ng ating katakana. So, ito siya nagkaroon ng pagkakaiba nga. Sige, clear ko na po ito. Right. So, this time, katakana naman po tayo. So, I'll just put K there. So, sa katakana natin, okay, in this case, okay, para siyang yung style naman nung ating double consonant kanina na iisa lang yung gagamitin natin to represent those double consonant sound, double vowel sounds, kumbaga. Okay, so here we go for that. Okay, let's put this one as an example. Okay, ayan. So, na-mention na natin po na yung mga katakana po natin ay mga adaptation o sabihin nating parang pag-ampon po ng Nihongo sa mga foreign words into the language. Kumbaga, binibigyan nga po ng sariling pronunciation or version ala Japanese pronunciation
yung mga foreign word by imitating, okay, as much as possible yung sound or yung pronunciation na na-produce kapag binibigkas yung foreign word na yun. So in this case, ito nakikita natin po ay mula actually sa foreign word na beer. Okay? So again, ang original natin, beer. Okay? Pero sa Japanese, yung beer na yan ay nagiging beer. Again, from beer na English, okay, inadapt, okay, nagkaroon ng version na beer sa Japanese. Ngayon, ang pagkakasulat naman yung isusunod natin. So yung B, okay, isang syllable. Of course, sulat natin po. Ah, okay, with teng-teng. And then yung extrang vowel sound natin, yung nagpapahaba po dyan, okay, equivalent lang siya ng long bar or parang dash. Then, proceed tayo sa susunod na syllable, na ru. So, yan po yung case natin po para sa isang yan. Okay. So, there you go po. Bir. Right. Okay, another example po tulad ng ginawa natin, no? Okay. Let's try this word. Okay. So, ito siya ay galing pa rin sa foreign word sa English na inadapt or binigyan ng version sa Nihongo according sa available na pronunciation sa language. So, ito po originally ay galing sa English at ito ay yung ating, ito ko na lang sa taas medyo isulat, no? Ng slide. Okay. Ito po ay English word na a member. Okay. Member. So, ang member ay nagiging memba sa Japanese. Memba yung labas. Kasi sinusubukan nilang bigyan ng pinakamalapit na sound. Okay, so yung ber ay nagiging ba sa pronunciation ng Nihongo. Memba. Umaga. So, isulat natin ulit. Okay. Me. Okay. And then ito siya, yung un natin. Then, dito tayo sa ba. Okay, with ting-ting ulit. Oops. Okay. Ba. And then, yung extrang sound. So, long dash pa rin yan. Okay, so tulad ng ating extra na E sound, tsaka yung extra na sound natin, okay, it doesn't matter kung anong vowel sound yan. Okay, so kahit saan dun sa I, U, E, O natin, kahit saan dun sa limang yun, okay, long bar or mahabang dash lang siya sa Japanese. Okay, so that's about it po para sa writing natin. Okay, again, hindi ito kasama nun sa chart kasi medyo special yung case niya. Okay, again, any long vowel sound sa Nihongo, okay, double A man yan, double E, double O, kumbaga. Okay, long bar lang po or dash lang po ito sa pagkakasulat in katakana po. Kung ang salitang yun ay, syempre, galing sa isang foreign word. Katakana yung gagamitin. May tanong po ba, minasan? Any questions? Any questions, guys? Hmm? Wala po, ma'am. May tanong si Miss Prixie. Okay, na-discuss na ito kanina po. Yung dash po para po sa long vowel sound. Ang tsu po ay para sa double consonant. So kanina po, okay, yung hiragana lang yung practice natin for double consonant natin, no? Pero same mechanics po ito, okay? Kung sakaling katakana naman po yung magiging double consonant. Okay, so bigyan natin po ng version po sa katakana naman. Yes po. May tsu din po sa katakana. Okay? Yes po. Yeah.
yun po, Miss Prexy. Okay. So, this time, sige, bigyan natin ng sample yung katakana naman. Okay. So, kung no questions with regards sa vowel, sige, let's go for katakana. Okay. Again, guys, okay, yung rule kanina sa hiragana na unang isusulat yung tsu, gano'n din po, okay, sa katakana. Okay, same rule applied. So, hindi na natin po na-discuss yung kanina kasi nga, same idea naman siya. Pero sige, we're going for the example. For example, your word is ticket. Okay, so ticket yung ating gagamitin na example. So, somehow, itong word na ito po sa Japanese, itong word na ito po sa English ay binigyan ng version sa katakana. So, yung ticket po sa katakana ay pinopronounce this way. Okay? So, yung T na sound ng ating ticket ay naging chi sa kanila. Okay? Na-mention na ito kung bakit ito yung ating situation kasi absent yung sound na T. And then we have yung ating case dyan, okay? Sorry. Okay, so ito sila, okay, kung pakikinggan mo yung pagkaka-pronounce, magkasama na yan siya sa ke. Okay, again, hindi nga po magma-matter sorry. Hindi magma-matter yung spelling. Ayun. Ang pangit talaga ng sulat kamay ko. Okay, ayan. And then, yung final natin na consonant o yung ating letter T dito, yung pinakahuli, okay, ito yung magiging double. Okay, double T, kumbaga, and then O. So, same mechanics nung hiragana natin na discussion kanina. Parehong-pareho lang po yung gagawin natin dito. So, again, yung ticket, okay, ay may version sa pronunciation ng Japanese na chiketto. Kumbaga. Okay, so sulat natin siya in katakana kasi foreign word yung original niya. So, we write it this way. Okay, chi, yung ke natin po, sulat natin. Ayan. And tulad ng na-mention, okay, yung ating T, kumbaga, okay, sulat lang din po natin. Okay, kung merong chisaitsu na version in hiragana, may chisaitsu din, of course, sa katakana. Same mechanics. Unahin po siya ng sulat at kalahati lang siya ng size ng mga katabi niyang character. Ayan. Okay, medyo i-zoom natin siya, no? Okay, yan. Okay. And then, yung final na to natin po, kung saan siya nanggaling. Yan. Okay, so, there you go po. Chiketo. Okay, so again, tulad po ng explanation kanina, okay, yung ating naunang consonant T ay nanggaling po sa nakasunod sa kanya na syllable, which is yung to represent the sound ng t sa ticket. Okay. So, yun lang din po yung nangyari dito. Chisaitsu nanggaling sa okay, to yung double sound ng T natin. Okay? Same mechanics lang nung sa hiragana kanina. Okay, any questions guys? Are we good na po ba dito? May tanong po ba? Clarification? Okay, sige. Kung wala na pong questions, then that's it po tayo. Okay, again guys, dito lang nagkakapareho ng rule yung hiragana and katakana natin sa pagsusulat. Pag double consonant or duplicate consonants, chisaitsu. Of course, kung Japanese word, chisaitsu ng hiragana, tulad ng practice kanina. Kung, okay, double consonant na foreign word yung pinanggalingan o yung original natin, okay, katakana po ang gagamitin natin na chisaitsu. Okay, so again, Japanese word na may double consonant, hiragana na chisaitsu. Okay, adaptation or version ng isang foreign word written in Japanese pronunciation, okay, that's your katakana po.
Right, so that's about it po para po sa isang ito. Right, any more questions guys? May tanong ba? Same pa rin ang pagkaka-pronounce guys, magkahiwalay pa rin. So, chi, ket, to. Okay, hiwalay po yung pronunciation natin para sa double consonant sound. Okay, again, may tanong minasan. Any questions? Clarification? Okay, sige. Kung no questions na po tayo po, then that would be it po para po sa isang yan. Okay, so we will now say goodbye sa inyong okay, hiragana and katakana overview natin o pagpapakilala po sa writing system natin. Okay, yung ating dalawang basic writing system. Okay, we will now leave this one kung no questions na nga. Okay, and now we're going to proceed sa inyong okay, official lesson 1 na start. Okay, it took okay lang yan, okay lang yan. Okay, we're doing good naman sa time. Okay, kasi meron tayong 30 sessions naman po para po dito. Okay. So again, going back guys. Okay, so sa lesson 1 natin, ito yung pinakauna nating sentence pattern. You could check it sa inyong app po. If you have the app, then that's good. Kung mas pabor kayo sa PDF, maigi din naman. Okay? Again, for grammar, here we start. Okay? So, this is your particle wa na atin na pong sisimulan with your discussion. Okay? So, let's see here. Okay. So, yung pattern natin po would be this way para sa ating particle wa. Yung particle wa ay may katabi always po na tinatawag nating topic. Isulat muna natin ng buo lahat-lahat yung mismong sentence pattern. So, na-mention ko kanina, now we're going to keep the particles as is kasi may konting pagkakaiba sa pronunciation ng isang ito. Okay, and then we go for this one. Okay, so your first sentence pattern would be tapikwa, noun to des. Again, mukha man siyang mathematical formula, pero yes, that's something that we could do para ma-simplify yung formation ng sentence. Okay, so here we are po. Okay, papakilala po muna natin yung ating bida sa sentence pattern na ito, yung ating particle wa. So ito siya, okay, that's your hiragana po. Okay, natulad na na-mention, we keep it hiragana para sa clarification ng pronunciation natin. Okay, so itong hiragana po na ito, okay, this one, ito po talaga ay binabasa as ha. Okay, again, this particular hiragana po, ha po talaga yung reading ng isang yan. Nga lang, okay, nagiging ha lang po ang basa natin para sa hiragana na yan, okay, kapag parte siya ng pronunciation ng isang salita. Again po, yung ha po natin, okay, na reading para po sa hiragana na ito ay ginagamit po kung ang hiragana na yan ay gagamitin po sa pagkakabigkas ng isang salita. Sabihin natin gagamit tayo ng example for that. For example, we say Konoha. Okay, Konoha, yung village nila Naruto. Okay, yung very popular na anime from Japan that has been running for more than a decade na yata. Okay, so yung ating ano po, Konoha, yung sulat natin dito. Okay, so in this case, ang Konoha ay pangalan ng isang village, isang buong salita. Okay, so isusulat natin siya the same way. So yung ko natin, ito po, yung no, this one, and then ito siya, ha. Okay,
Ha yung reading natin para po sa hiragana na ito dahil parte siya ng pronunciation ng pangalan ng village na Konoha. Okay? Same case din po, of course, kung apelyido or talagang vocabulary word po yung ating ginagamit. Okay, so this is a proper noun. Kumbaga, fictional man yan, proper noun po kasi pangalan ng isang lugar. Okay? Let's try another word. Okay, yung sample natin last time, yung hana na ilong or hana na flower, depende sa kanji. Ito, okay, yung ha natin diyan, ganun pa rin yung pagkakasulat, okay, natin. And yung pagkakabasa this time. Okay, again, hana na nose or hana na flower man, okay, ha po na, of course, ito na hiragana yung ginagamit. At ha po talaga yung basa. Kasi nga po, yan po yung pronunciation ng mga salitang yan. Okay, that's your case for this hiragana. Ngayon, okay, kung hindi naman po siya ginagamit para sa pronunciation ng isang Japanese word, okay, at gagamitin siya bilang particle ang basa niya ay wa. Okay? Bilang particle po ito. Okay, guys? So, as a particle. At yun po yung situation natin ng ha or ng wa na nandito po. Okay? Yung ating hiragana na ha ay nagiging wa na po yung basa. Okay? So, that's your particle wa. Yung purpose niya sa sentence ay para markahan yung topic. To mark the topic. Okay? Which is yung salitang katabi niya. Okay? So, that's your clarification po sa pagkakabasa natin ng particle na yan. Okay? That's your particle wa. Okay? Kung gagamitin siyang pangmarka ng isang topic o paksa sa isang sentence. Are we clear on this one, minasan? Malinaw ba? Any questions? Ma'am, sample po ng gamit ko. Okay. Alright, yun po yung susunod kung good po tayo dito. Alright, sige. Okay, let's go. So, ka-clarify muna natin yung parts natin para sa ating sentence pattern. Okay, so tulad na na-mention po, itong katabi ng inyong particle ay ang topic. Ang topic po ay yung noun na pag-uusapan o gagawing paksa sa isang sentence. Again, ang topic po ay yung noun, okay, noun. Okay, name of place, persons, place, events, etc. Pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari na gusto nating pag-usapan sa ating sentence. Gusto nating gawing paksa sa ating magiging pangungusap. Okay, yung topic na yan, okay, to mark it as topic nga po, yung noun na yun, kung ano man yan siya na tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari, okay, susundan natin ng particle wa. Okay? So, yung particle wa natin po, ito siya, okay, ay equivalent ng, okay, si sa Tagalog, kung pangalan ng tao, ito topic. Pwede ding position. Okay? Position in a sense na ranking, tinutukoy ko. For example, si kapitan, si congressman, si chief, si boss, ganun. Okay? Ginagamit natin ito siya, okay, sa pangalan ng tao at minsan pati sa ranking ng tao na yon. Okay? Now, for everything else, okay, yung particle wa ay equivalent po ng ang natin, na article sa Tagalog. Again, kung hindi mo siya pangalan ng tao at hindi rin siya ranking, then for everything else, we use ang. Let's say, ang bata, ang estudyante, ang lalaki, ang ginang,
Pwede ding bagay, ang wallet, ang libro, ang TV, o pwedeng lugar, okay? Ang dagat, ang baybayin, ang dalampasigan, okay? Ang bundok. Doesn't matter. As long as noun siya, okay? Pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. In this case, kung magaang tayo, common yung noun natin. Common noun. Okay? So, that's your equivalent kung bibigyan siya sa Tagalog. Okay, particle wa is similar sa si at sa ang natin. Now, we have yung noun number 2 natin dito. So, si topic ay isang noun, and then we have the noun na naman dito po. That's why we put number 2 dyan, kasi pareho silang noun. This time, yung noun number 2 natin ay tumutukoy sa kung ano man itong topic. Dinedescribe ni number 2 kung ano yung topic natin. Okay, so again po, pareho silang noun actually. Yung role nga lang ng naunang noun ay ang pagiging topic sa sentence. Samantalang, yung pangalawang noun o yung noun number 2 natin ay nagbibigay description, tumutukoy at nagpapaliwanag kung ano ang topic natin. Anong noun ang topic natin kumbaga. Okay? So, tinutukoy ni noun number 2 si topic. And then, last part ng ating sentence pattern ay itong ating des. Okay? Kung mas hiyang po tayo sa English, guys, no problem po yan. Okay? We're good with that. Okay? Sa English, yung des po natin ay yung ating /is/r. Okay? Ito po yung ating tinatawag na linking verb. Okay? Or yung ating copula be sa English. Okay, yun po ay medyo technical term na po sa grammar, no? Pero mas kilala natin sila, mas familiar tayo, okay, bilang is, are sa translation. Okay, so that's your des. At sa English, ito siya na side. Samantalang, yung Tagalog natin, somehow, ambiguous yung representation natin for this, okay, words sa Filipino or sa Tagalog. Okay? So, ambiguous in a sense na wala tayong direct na translation or direct equivalent na katulad ng sa English po. Okay? Pero, okay, may isa pang gamit yung des sa Japanese po at ito ay yung pagiging politeness marker niya. Politeness marker na siya namang absent po sa side ng English. So, in other words, kung sa English, meron silang is, are na walang tiyak na equivalent sa ating Filipino or sa Tagalog, meron naman tayong politeness marker na po sa ating Tagalog. Okay? Na siyang nagre-represent ng isa pang purpose ng des sa Nihongo. So, sa Nihongo po, yung des po na yan ay pampagalang ng kanilang sentence. So, if ever may des yung sentence mo, okay, you are being polite. You are being respectful sa kung sino man yung kausap mo. Kumbaga, politeness marker siya. Nga? In this case nga po, tulad na mention kanina, wala itong representation na same po ng pagiging politeness marker kung mag-i-English tayo. So, para siyang napaghatian ng Tagalog o ng Filipino natin at ng English. Okay? So, again, sa English, yung equivalent niya ay itong is, are. Hindi siya nagpa-function as politeness marker sa English. Meanwhile, sa Tagalog natin, wala tayong katulad nito exactly, pero yung isang gamit nito na pagiging polite sa sentence na po, meron naman tayo. Yung dalawang yan ay present po sa Nihongo bilang des. Okay, hindi po ito desu, no? I-clarify lang natin. Hindi po desu ang isang yan, kundi des lang po. Okay, silent po yung U, kumbaga. Okay,
So, that's your case po dito. Yan yung pagdadissect natin ng sentence pattern. Now, here goes the example. Okay? So, tulad ng sabi, sulat muna natin ng alphabet yung sample natin para mas mabasa. Okay? For example, okay, yung topic natin o yung gusto nating pag-usapan sa isang sentence ay itong si Ben. Si Ben, yung topic. Okay, pag-uusapan natin o gagawing paksa si Ben. At dahil siya yung gusto nating gawing paksa sa sentence, lalagyan natin si Ben ng particle wa. Okay, para markahan siya bilang bida ng sentence. Bilang topic ng sentence na pag-uusapan natin. Ngayon, susunod natin yung noun number 2 na magde-describe kung ano ito si Ben. In this case, we use this word. Ayo. Okay, gakusei. So, ang gakusei po, ang ibig sabihin ay student. Okay. So, itong student o itong gakusei ay tumutukoy kay Ben. Nagbibigay ng description patungkol sa topic na si Ben. And then, last part ng ating sentence ay yung ating des. So, ayan, kompleto na po yung example sentence natin na nakasunod sa pattern natin dito sa taas. So, again, one more time, si Ben ang topic. At dahil topic si Ben, okay, mamarkahan natin siya ng particle wa. Okay, bibigyan natin ng description si Ben, okay, na tumutukoy kung ano siya in this case. And last part natin, yung ating des, para sa is are ng English, at politeness na marker ng Tagalog. Okay. So, subukan nating i-translate ang sentence na ito. Okay. Simulan natin po kay Sir JC. Hello, Hello Sir po. JC. Okay, hello po, Sir JC. Pakibasa po muna at paki-translate. Go ahead. Sir pwede po pakiulit, medyo nagla-lag po kanina. Please read and translate po. Yung nakalagay po sa example? Yes po, yung example sentence natin. It's like Ben wa gakusei desu po ba? That's right, sa reading. How about kung magta-translate po tayo? So, hello, Ah, sir. Hello po. Ano ba siya? Sorry ma'am, di ko pa po siya medyo maano. Nagpo-process pa po ako. Okay, all right. Sige, let's try another person then. Sige po. Let's hear Sir Aris daw. Hello, Sir Aris? How to translate po ba into English? Kahit saan po. Tagalog man or English, kung saan po kayo masiyang. Kaya, Experimentuhan lang natin, guys. Okay lang yan. Sabihin natin part ng practice. Okay lang po. Sige Ben po. is student. Okay, one more time. Ben is student or estudyante si Ben. Okay, that's right. Okay, thank you po for that one, Sir Aris. Okay, Ben is a student sa English. Okay, Ben is a student. Okay, sa English yan, na version ng translation. Okay, courtesy of Sir Aris. And then, yung version ni Sir Aris sa Tagalog ay student si Ben. Kung gusto nating isama yung po, pwede naman. Okay, student po
si Ben. Okay, so yan yung unang experimental natin na sentence po. Okay. So for this one po, minasan, okay, yung ating sentences po sa Tagalog ay nagagawa natin two ways. Okay, meron tayong pangkaraniwan na tinatawag at di pangkaraniwan na sentence format. So in other words, yun nga po, dalawa yung pwedeng maging possible version nito ng translation kung magtatagalog kayo. Okay, so pwede itong student si Ben na binigay po ni Sir Aris. That's one possible translation. Yung pangalawang isa pang exactly pareho ng gustong sabihin po ng sentence na yun would be this version. Si Ben ay student. So again, estudyante si Ben. Student si Ben. Version 1. Version 2. Si Ben ay student. Si Ben ay estudyante. Anyway, kahit saan naman po sa dalawang yun, pareho lang din naman sila ng gustong puntuhin, gustong sabihin, kumbaga. So either of the two formations, pwede po ninyong gamitin kung mas hiyang kayo sa Tagalog. Okay. Kung sa English naman po tayo, no problem po. As long as we're able to make sense of the sentence and masunod yung English grammar, of course, kasi kung mag-English kayo, sundin natin yung English po na pattern, then go ahead po. Okay, so that's one po natin. Bigay pa tayo ng isa pang example po, of course. Okay, so again, let's try it. Okay, overall, one more time. So, ulitin natin ito, no? Okay, so kung mag-English kayo, follow English grammar na available silang lahat. Okay, we say, Ben is a student. Okay, kung magtatagalog tayo, kung magtatagalog kayo, okay, pwede tayong umatras sa version na ito. Okay, pwede niyong i-disregard yung this natin kasi nga nagiging po lang naman siya sa ating Tagalog kasi wala nga tayong exact translation nung is are ng English. Pwede mo i-disregard ito kung magtatagalog ka. Okay, at atras lang po tayo. So pwede natin gawing student si Ben. Okay? Estudyante si Ben. Tulad na na-mention kanina, your particle wa is equivalent ng si at ang sa ating Tagalog po. Okay? So, yun po tayo para po sa isang yan. Okay, isa pang example sentence natin dito. Okay na, same ng mechanics natin. Okay, let's go. Okay, so we have another person na gagawing topic with particle wa. And then, mag-a-add tayo ng pangalawang noun na magbibigay sa kanya ng description kung ano siya. So, this word means doctor. And then, magde-des na tayo. Okay, para sa last part. Okay, good work. Thank you so much po, Sir Aris. Okay, nice one po sa ating translation. Okay, this time, you can choose your next person po, sir, na magpa-participate din po. Go. Hello, Sir Aris? Wait lang po, tuloy ako sino yung mga nasa attendance. Ma'am Queenie, hindi ba yun? Ay? Wait lang. Sorry, kakali sa mga. Hello, sir? Wait lang po, hindi ko makita ma'am kasi yung attendance ko nasaan. Hindi ko makita. Okay, sige po. Okay, sige. I'll just call the next person then. Sige po. Let's try with Miss Jeanette. Hello, Miss Jeanette?
Hello? Dito po ba si Miss Jeanette? Yes po, ma'am. Okay, alright, sige po. Subukan po natin yung pangalawang example natin diyan. Anna is a doctor. Basa po muna natin and then saka po natin i-translate. Sige po. Anna was is a doctor. Mhm. Back to Anna translation. or Okay. si Anna ay doctor. Okay, that's it. There you go po sa ating pattern. Okay? Ana is a doctor sa English. Tagalog, si Ana ay doktor. Doktor si Ana. Kasi nga, dalawa po yung sentence format natin in Tagalog. Okay? Si Ana ay doktor, version 1. Doktor si Ana, version 2. Okay, so that's your case po para po sa isang ito. Right? So, that's one. Okay, good one po para po sa ating sentence practice with Miss Jeanette. Okay, isa pang example para mas marami tayong maging reference. So, we have Ben and Anna. Okay, this time, subukan naman natin bagay yung gamitin natin. Okay, thank you po, Miss Jeanette. Good work po, as well as with Sir Aris kanina. Okay, let's try. Okay. Okay, saglit lang po. Okay, kaban, meaning niyan ay bag. Okay, so yung bag na yan, ang gagawin nating topic. Okay, with particle wa. Okay. Now, lagyan natin siya ng magiging noun number 2 niya. Okay. So, let's have this one. Okay, Chanel. Okay, na magde-describe kung ano yung topic natin. And then, mag-des na tayo. Okay. Des na po tayo dyan. Okay, let's call our next person po. Let's try Miss Honey May. Hello po. Hello. Hello, Miss Honey May. Narinig po ako. Medyo maingay lang po yung inyong background po. Parang TV yata yan. Wait lang po. Okay, hello. Ita-translate po. Basahin po muna always guys and then saka natin bigyan ng translation. Sige, reading muna po ma'am. Kaban wa Chanel des. Okay. Tapos, translate po sa Tagalog is, ang bag ay Chanel. Okay, that's it. Sige po. Okay, one more time. Translation po natin. Sa Tagalog po ulit. Mhm. Ang bag ay Chanel. Or Okay. ay Ano po yung isa pang pwede? isa pa. Chanel ang bag. Okay, that's right. Okay, thank you so much po. Okay, Miss Honey, nice work po sa inyong translation. Okay, so nabigay niya yung dalawang posibleng translation natin kung magtatagalog tayo. Either way, magtagalog man or mag-English, pwede po. And sa Tagalog natin, kahit saan dun sa dalawa, go ahead lang. Okay? The important thing is, walang nabago sa intention ng sentence, walang nabago sa gustong sabihin ng sentence in the translation po na part. Okay? Iiwasan natin as much as possible yung mistranslation para walang dagdag, bawas doon sa magiging interpretation o intindi natin sa sentence, kumbaga. Sabihin natin, prone kasi sabihin natin, yun nga, dagdag bawas yung sentences natin kung hindi natin pipinuhin yung paraan natin ng pagta-translate.
Kasi po, yung Japanese language natin, iba yung sentence pattern niya sa Tagalog natin kumpara sa English po at sa iba pang language. Okay? Pero at least yung Tagalog natin pwede siyang makuha ng paatras. Puwede nating sabihin tulad ng pangalawang sample po from Miss Honey na, Chanel ang bag or yung isa niyang version na, ang bag ay Chanel. Okay? So ito siya, mas specific ito kasi hindi tumatalon yung translation. Aatras lang talaga tayo. Chanel ang bag. Atras lang. Kaya ang na this time yung ginamit natin siyempre dahil ang salitang bag ay hindi naman pangalan ng tao. Hindi din siya ranking. Tulad ng sabi natin kanina, ang yung magiging gamit natin for everything else. So kung hindi pangalan ng tao, hindi ranking, then ang equivalent ng particle wa kung magtatagalog. Okay? So kung mag-English naman kayo guys, go ahead. Okay? So sa English naman, pinakamalapit na magiging equivalent ng particle wa sa English would be your the, tsaka yung natin. So in full, sa English, magiging parang ganito siya. The bag is Chanel. Kung talagang gusto natin na bigyan siya ng equivalent, the bag is Chanel. Pero hindi siya consistent kasi, yung the natin. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-the kapag pangalan ng tao kasi. Ganun. Okay, so a little bit of this changes and adjustments dahil meron nga pong kanya-kanyang distinct feature yung bawat language na pwedeng wala sa isa na meron dun sa isang language. Okay, so either way, kahit saan naman nga po, pwede na po natin gamitin as long as walang nabago, walang nadagdag o nabawas dun sa intensyong i-express ng original natin. In this case, yung original would be the Japanese. Okay, balikan natin po si Miss Camia, Miss Mayen. May tanong po kayo kanina, ano po yun? Hello, Miss Camia? Hmm? Hmm? Okey. Okay. Habang inaayos po ni Miss Camia kung ano po yung, technical difficulty niya sa mic niya po, okay. Tanong po muna natin kayo guys, the others. Any questions po ba sa first sentence pattern natin na topic 1, noun this? May tanong po ba? Clarifications? We have 3 examples po. 2 tao, si Ben at si Ana, tapos isang gamit. Okay. Any questions po ba tungkol sa pattern na ito? May gusto bang i-clarify? May gusto bang, linawin pa when it comes to the usage? Any questions so far? May tanong ba guys? Sensei, Hello po? ma'am, sensei, yung desu, lagi natin gagamitin when it comes to Japanese, Nihongo. Medyo choppy po. Okay, ma'am. Wait lang. Medyo Sorry choppy po, po tayo. Wait. ayun po, yung ano po ba, yung desu, laging gagamitin siya when it comes to Nihongo. Yung des. Okay. Yung des po kasi minasan, okay, the same po nga ng ating is are. So, kung kailan tayo gagamit ng is are, kung sa English, parang ganun din po yung des natin, na hindi siya always nandiyan. Okay, noun sentence yung ating unang sentence pattern po. So, you could imagine it this way. Okay, kung sa inyong isip-isip guys, okay, makakagamit kayo ng is, at are, then definitely parang merong des din po sa Japanese. If ever na magsasabi na po kayo in Nihongo. Okay, so to clarify with sir, hindi po always na may des. Okay, hindi po palaging may des yung dulo ng sentence. Okay? Kasi meron po tayong, meron po tayong mga verb sentences na pwede po nating, maging kapalit ng des kumbaga.
Okay? So, yun po. Again po, it's possible na ang inyong sentence ay walang this. Especially kung ang sentence po natin ay meron ng verb na ginagamit. Mawawala na po siya, kumbaga. Okay? So, for now, itong sentence pattern po na ito ay isang noun sentence. Dahil, okay, yung ating parang predicate po doon ay isang noun na tumutukoy sa topic natin. Kung ano siya dahil binibigyan po niya ng description yung topic. Okay? So, yun po yung case natin dito. For now, pagdating ng lesson 4, guys, okay, magsisimula na tayo para sa ating pagpapakilala ng verb. So, pagdating doon, okay, pwedeng wala na itong ating this. Okay? Pero babalik naman siya pagdating niya ng lesson 6, lesson 26 ng N4. Lesson 26 ng N4, that's actually lesson 1 ng N4. May pattern doon na gumagamit siya ng verb at the same time nandun yung this. May sentence pattern po doon na ganun yung case. Pero that would be in a very far ahead pa po na encounter ninyo with the language. But I'm just saying na it's a possible thing na pwede magdugtong yung verb. But for now, okay, in general, yung ating des ay pwedeng mawala kung mayroong polite form ng verb na gagamitin. Okay? Any more questions, guys? Are we good? Okay, going back with Miss Camia. Okay na po ba tayo, ma'am? Gumagana na po ba yung mic? Hello, Miss Camia? Kung hindi po gumagana yung mic natin, pwede niyo pong i-type na lang yung question. I-chat na lang po yung question po para mabasa din ng lahat yung concern. Okay, sige po. Alright, so habang sinusulat ni Miss Cami yung question niya, proceed po tayo sa next natin na pattern kung malinaw na po yung sentence na ito. Again, overall, may tanong po ba sa unang pattern? Topic 1 noun des? Malinaw na ba, minasan? Or meron pa pong clarification? Go ahead lang, guys. Okay. So, meron pa pong questions. Are we good? Yes po, Miss Marlene. Ano po? Ma'am, halimbawa po yung yung Kabanwa Chanel Des. Possible po ba na yung Kono Kabanwa Chanel Des? Yes po. Possible po yun. Okay. Okay. Yung sinabi po ninyong kono, nasa susunod na lesson 2 po ito siya. Yung Yes. ating lesson 2. Yeah, so that would Okay be po, catered okay. lesson 2. Pero yes, that's a possibility po to answer your Okay. question. Okay po. Okay, sige po. Right. Kung wala na pong tanong, yung iba nating kasama, we're good. Then, proceed tayo sa ating next pattern. Itong pattern po na ito ay positive yung sentence format. Okay, so medyo sensitive lang po yung... Na-mention na po ito kanina with the description natin with regards your particle wa. Okay, pareho lang po sila ng sulat. Okay, pareho lang po ng sulat po. Yung function niya lang, yung pinagkaiba, Miss Camia. So, ulitin natin yung particle wa. Okay? Again, yung particle wa po natin, pareho lang sila ng sulat nung ha na hiragana. Pero, yung basa, yung magiging change, depende sa kung saan mo ginamit yung hiragana na yan. So, tulad po ng nasa sentence pattern natin, ginamit natin itong hiragana na ito bilang topic marker particle wa. Okay? So, kung ang gamit natin
para sa hiragana na yan ay ang pagiging particle wa o yung pagiging topic marker. Okay? Yung reading ay wa. Okay, ulitin lang po natin guys. Okay? Ang hiragana po na ito ay nagiging wa ang basa kapag ginagamit siya bilang topic marker. Tulad ng nasa pattern po natin. Na kung ano man po yung magiging topic natin, kung ano man na pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari na gusto nating gawing paksa sa isang sentence, tatabihan natin siya ng hiragana na yan to mark it as the topic na gusto nating pag-usapan sa sentence na yun. At dahil isa siyang marker this time, okay, hindi siya part ng word, hindi siya kasama sa basa ng kung ano man yung topic, kaya po, yung reading natin, hindi po ha, kundi wa. Okay? Again guys, yun yung situation natin with your hiragana. Okay? Right. So, gaya one more time. Pag particle ang gamit natin sa kanya or pantukoy, pangmarka ng ating paksa o topic sa isang sentence, wa yung basa natin. Kung parte siya ng isang word, parte siya ng isang salita tulad nung konoha kanina at saka nung hana na flower, hana na nose, ganyan. Kung part siya ng reading ng isang word, then dun siya nagiging ha na siyang original niyang basa. Okay? So, yun po yung isa dito. And as said po, yung mga particles, ikikip po natin as hiragana, guys, para hindi lang siya confusing. Meron kasing wa talaga na hiragana. Nasaan na yun? Okay. Meron po kasi talagang wa na hiragana sa Japanese. Ano, ayaw niyang gumalaw. Okay, meron sila. Ito na wa. Meron po. Merong wa talaga sa Japanese. Nga lang, kung isusulat ko siya ng alphabet na wa talaga, there's a chance na you might confuse it with this character or with this hiragana. Okay, so para uniform lang, yung lahat na lang ng particles natin, we keep it as hiragana na lang para hindi siya mapagkamalan. Okay? So again guys, meron talagang wa, pero we keep it as hiragana po yung pagkakasulat para hindi magkaroon ng confusion kung alin doon yung tinutukoy ko na wa. Okay, so yun lang naman guys. Right, so that's your case po para dito. Okay. Alright, so meron pa pong clarification, questions. Welcome po guys. Okay, mas maigi pong ngayon pa lang ma-clarify natin or mabigyan natin ng emphasis if ever man na meron tayong gusto pang balikan sa ating pattern. Questions? Just make it normal this time, all right? Wala na po. Okay, sige po guys. Kung good na po tayo sa pattern, then we're going for the next one. Okay po, thank you po for the confirmation. Okay. Okay, sige po. I-clear ko na po ito siya. Kung hindi pa po nasulat ito guys, meron naman tayong recording na pwedeng balikan. Right? So, sige. Clear ko na siya no. Next one. Yes, clear. Okay, so yung sentence pattern po na yun, kanina, yung topic wa, noun des natin, okay, isa po yung positive na sentence pattern. Positive sentence pattern. Sa Nihongo kasi guys, yung mismong words na ginagamit nila sa pagbuo ng mga sentences o pangungusap, merong inflection, kumbaga, sa pagiging positive at pagiging negative. Inflection in a sense na nagbabago yung
itsura ng entire word. Depende kung gusto mong positive o negative yung yung case natin diyan. Okay? So, ito yun. Okay, so this time, okay, yung negative version naman yung pag-usapan natin. Okay, so kanina positive yung topic 1 noun des. This time, okay, yung negative naman po niya yung ipapakita o i-showcase natin. So same pa rin naman yung ating pattern, yung topic na gustong pag-usapan, lalagyan ng particle wa to mark it as topic. Nakasunod pa rin po yung noun natin. Okay, na ganun pa rin naman yung function niya. Tumutukoy pa rin po sa kung ano yung topic. But this time, we mean it sa negative na side. So, meron tayong, okay, dalawang case dito. Ito po na wa, ay wa pa rin. Okay? Hindi po kasi isang word yung isang yan. Okay? Particle pa rin siya, kumbaga. Okay? So, this is dewa. Again, ang basa natin sa isang yan ay dewa. Okay? And then, may isa pang version ng ang isang ito, which is ja. At yung dalawang yan, okay, either way, okay, pwede nating dugtungan nitong arimasen. Ayan. Okay. So, nabago na po yung nakadugtong sa ating sentence. Kung kanina, tapikwa, noun, tapos des na yung nakalagay dito. This time, yung des po ay, oh geez. Ano yun? Okay, I think I touched something. Okay, so, okay. So, yung des po natin, okay, sa negative sentence this time na version, ay tinanggal na. And tinanggal na po yung des this time dahil mag-change po tayo ng inflection. Okay? Negative na po tayo this time. At yung negative po natin dyan ay itong buong part na ito. Okay? So, dewa arimasen. Okay, ang gagamitin if you want to sound formal. Again, guys. Okay? Dewa arimasen. Idugtong natin siya. Dewa arimasen. Kung gusto natin na formal yung dating ng sentence. Ngayon, kung conversational naman siya, in a sense na yung kausap mo is close friend, barkada, family, ganyan. Okay? You could use your ja arimasen. So, malaking bagay kasi sa Nihongo yung politeness and respect na gusto mong ilagay sa iyong sentence. At ito ay depende sa kung sino yung kausap natin o sino yung conversation partner natin, kumbaga. Okay, they put a lot of emphasis on that sa speaking style, especially kung ang kausap natin ay yung mga nakakatanda at nakakataas sa atin ng ranking. Pero kung magkaibigan naman, close naman kayo, ganun, kahit na siguro mas matanda pa sa'yo sa edad, pero close kayo, pwede natin gawing conversational yung style natin po. Okay, anyway, back here. Again, this entire phrase, okay, yung dewa arimasen at ja arimasen natin, okay, that's your entire negative version ng des. Again, ang des ay positive dun sa unang pattern natin. This time, tinanggal yung des para palitan nitong negative version niya, kumbaga. Okay, negative form ng des po ang dewa arimasen at ja arimasen. Ngayon, kung tatagalogin natin, ibigay natin yung English muna. Ngayon, kung mag-i-English tayo dyan, okay, that would be something like this. Okay, nandun pa rin naman yung ating is are, kasi nga, yun naman talaga ang isang ito. Okay, sa version ng English, dahil nga negative lang naman siya ni des. Okay, dudugtong lang tayo ng not para sa negative. Okay, so am not, is not, are not. Ito sa English. Okay, samantalang yung Tagalog natin, okay, medyo tipid tayo kasi iisang word lang siya sa Tagalog na hindi. Okay, so yun po. So same exact pattern nung kanina. This time, bagong word po yung
naging situation natin kasi napalitan yung des at nadagdagan yung meaning natin sa translation ng not. So, sa Tagalog natin, nagdagdag tayo ng hindi para dun sa sentence translation. Meanwhile, your English, nagdagdag din siya ng not. Para po i-accommodate yung entire meaning ng dewa arimasen at ja arimasen na negative form po ng des. Okay? So, let's go and try it sa ating example sentence. Okay? Susulat po natin dito. Okay, pangalan mo muna ulit tayo ng tao para mas ma-pick up natin siya. Okay. Okay, let's go. So, here's your person. Okay, so itong person na ito, nasa pwesto ng topic natin dahil mamarkahan natin siya with particle wa. Okay, and then, okay, continue po natin yung pattern natin for noun number 2. So, in this case, magsusulat tayo ng number 2 para dyan. Okay, so this is your noun number 2. So, Nihonjin. Nihonjin is your Japanese national. Shortcut na lang yung national ko dito, guys. Okay, yun. Okay. And then, dugtong na natin yung pampanegative na dewa, arimasen, or ja arimasen. Let's say formal tayo. So, we use dewa para formal. Okay? So, same pattern. Pwede kayong umatras sa Tagalog or you just add your negative word na not kung mag-i-English kayo. Okay, we're good with Miss Honey kanina. So, Miss Honey, would you like to choose the next person? Yes po, si Marlene. Okay, sige po. Yeah. Okay Sige po. po. Okay, thank you po, Miss Honey. Nice work po Yes po. kanina, ma'am. Good job. Okay, Thank let's you go po. with Miss Marlene. Yes Hello po, po. ma'am. J1, pag sa ano po, J1 ni Honjin Dewa Arimasen. Pag sa English po, J is not a Japanese. Pag sa Tagalog po, si J ay hindi Hapon. Okay, wow, that's it po. Okay, good job po for this Okay one, Miss Okay, Marlene. thank Nice you. work. Okay, for both the Tagalog and the English translation. Okay. So, okay, ulitin lang natin yung binigay na translation ni Miss Marlene. Okay, that's correct po. J is not Japanese. Kung sa Tagalog pa, hindi Hapon si J. Okay, or si J ay hindi Hapon. Okay, Japanese national. Okay, so again, that's your Nihonjin here. Okay, so there you go po, minasan. Okay, pwedeng umatras. Okay, dito. So, unahin nun siya. Hindi Hapon si J. At yung isang version na si J ay hindi Hapon. Then we got your English kanina. J is not Japanese. Or J is not a Japanese national. Okay, so overall, that's how it is. Dagdag lang tayo ng negative na not sa English or include natin yung ating hindi doon sa Tagalog natin na translation para po sa equivalent ng dewa arimasen at ja arimasen. Okay, and courtesy po ni Miss Marlene yung ating sentence. Okay, isa pang example. Okay, thank you, Miss Marlene. Okay, let's go. Next example po natin. Okay. Wala pa kasi tayo nung kono, sono, ano na na-mention kanina, no? Eh, wala pa yun siya. So, we'll keep muna yung pangalan ng tao siguro. Okay? We'll keep muna yung pangalan ng tao, guys, kasi medyo tricky yung sentence kung wala yung kono, sono, ano na part kasi. Okay? Okay, sige. Let's go. Ayun.
Okay, so si Leia with the particle wa, so that makes Leia a topic. Then, maglagay tayo ng panibagong vocab. Okay, we say shine. Okay, yung shine natin, it means employee. So, subtitle sa baba. Okay. Then, sabihin natin casual lang yung usapan natin dyan. Okay? Magdadya lang tayo. Okay, casual lang. Sabihin natin yung taong kausap natin o yung sinasabihan natin ng sentence na ito ay barkada po. Parang friend. Okay. So, there we go. Alright, let's go back with Miss Marlene. Would you like to choose the next person po? I would like to choose Sir John Carl. Okay, sige po. Balikan natin si Sir JC or si Sir Giancarlo. Okay, sige. Hello Okay, po. okay, are we good, sir? Yes po. Okay, sige po. Basa po muna and then translation. Go ahead. Leia wa Shane ja arimasen. Ang ibig sabihin po nito is si Leia ay hindi employee sa Okay, good job po. Okay, si Leia ay hindi employee. Would you like to try sa English, sir? Yung full? Leia is not an employee. Okay, there you go. Okay, good job po with Sir JC. Nice one, sir. Alright, so that's your translation po for either Tagalog or English para sa ating pangalawang example sentence. Talagang we just added not sa English at hindi in Tagalog para maging negative yung sentence. Overall, that's how it goes sa Japanese grammar, guys. Na iba yung itsura or format ng positive sentences pattern, ay yung sentence patterns sa negative sentence pattern na meron sa Nihongo. Okay? So, nagbabago yung itsura ng word natin. But yung sentence pattern na sinusundan, almost the same. Maliban dun sa salitang nagpapa-negative ng isang sentence o nagpapa-positive ng isang sentence. Okay? Nagkakaroon ng conjugation sa verb at nagkakaroon ng konting inflection para sa ibang mga parts of speech tulad ng adjectives. And in this case, we have sa noun na ja arimasen. Okay, so yun po para po sa isang ito. Okay, palitan lang natin yung des ng ja arimasen for conversational na hindi or negative, or yung des palitan natin ng dewa arimasen para sa formal na version naman ng hindi. Okay, any questions po ba sa negative pattern natin? May tanong, guys? Are we good? Yes. Clarification po? Okay, sige. Kung no questions na po tayo po sa pattern na ito, then we're going to okay po. Sige, guys. Thank you po for the confirmation. That means we're clear to proceed sa next pattern natin. Okay. Kung hindi man nakapagsulat, may recording naman po tayo para po sa review at sa pagde-take note, if ever. Anyway, clear ko na po ito. We're going for your next pattern. Okay. Alright. Yung next natin na pattern po is this one. Nasulat natin siya ng buo. Yung tinutukoy natin na pattern somehow. Okay. So for now, yung sentence pattern po natin na nakikilala pa lang ay yung negative na sentence pattern for the noun sentence, which was yung medyo arimasan kanina, at yung positive with the des. Okay. Now this time, okay, meron na tayong yung pattern muna na yun, yung mga yun muna, na susundan natin ng particle ka. So again, we keep particles as they are sa hiragana para hindi lang siya confusing. Okay? Again, this is read as ka. Okay? So itong particle po na ito nila, minasan, okay, ay ang representation nila ng question mark.
So, ang basa natin sa hiragana na yan ay ka, na ang purpose niya sa sentence ay katulad po ng question mark. Exactly, nasa dulo din siya ng sentence patterns. Okay? So, of course, kung mag-i-English ka is na isang sentence, medyo nababago yung format po natin. For example, sabihin natin, Ben is a student. Kung gagawin nating tanong yung sentence na yan, okay, pwede mong lagyan ng question mark sa dulo. With this one, Ben is a student with matching rising intonation sa dulo. Ben is a student, aakyat lang. Then, may isa pang version na ito naman po. Is Ben a student? So either way, pwedeng dalhin ng intonation yung tanong na ito. Ben is a student? Na answerable by yes or no. Same thing din kung ito naman na format yung susundin. Is Ben a student? Answerable by yes or no pa rin. Okay? So, yan po muna yung practice natin for the pattern po. Okay? Of course, magle-level up na magle-level up po yan the more we go on with the lesson. Okay? Samantalang, okay, question mark nga po ito sa English, no? Or yung ating pag-change ng slide sa pattern natin. Okay, so, samantala, sa Tagalog natin, ito po ay equivalent ng article ba sa Tagalog. Article ba. So, sa atin, sa Tagalog po, okay, yung article na yan ay nilalagay natin somewhere appropriate within the sentence para maging tanong na siya. So, same example sentence ang gagamitin natin. Okay, so yung positive, Ben. Okay, Ben is a student sa English. Gawin natin Tagalog. Estudyante si Ben. Ngayon, kung yung sentence na yan gagawin nating tanong, magiging, estudyante ba si Ben? So, isinisingit lang natin ang article na ito somewhere in the sentence to make it into a question. Mula sa declarative sentence natin na, estudyante si Ben. Gagawin nating tanong with your ba article na magiging, estudyante ba si Ben? So, same idea ito with the Japanese po natin with the particle ka. Na kung ang particle ka nakadugtong sa dulo ng sentence, yung sentence na yun automatically magiging interrogative sentence na po. Kung declarative siya, magiging interrogative na po pag nilagyan natin ng may particle ka sa dulo. The same way, kung paano natin nagiging tanong ang isang sentence or declarative sentence, yung pasalaysay natin sa Tagalog, kung may isisingit tayo na ba somewhere within the sentence. Ngayon, subukan natin yung ating other sentence pattern na nagamit kanina. Other example sentence. So, yung kay Ben, okay, sabihin natin parang trial natin yun. So, let's go with the second example natin after ng positive. Positive muna, guys. Okay? Okay, so ito yung pangalawang sample kanina. So, yung original natin na positive, Ana wa isha desu. Isang sentence na yan. Which was yung unang sentence pattern natin, yung positive. Ngayon, gagawin natin siyang tanong simply by putting ka at the end of the sentence. So, apply natin yung dalang changes ng particle ka. Okay? Alright, so yung ating last participant po kanina. Okay, hello po ma'am. Choose your next person po. Sorry, si Sir Giancarlo pala yun. Okay, sorry. Sir Giancarlo, Sir JC. Yung mata ko sa nakatingin. Okay, choose your next person po, sir.
Si Miss Veronica po. Okay, good job po kanina, sir. Let's go with Miss Maria Veronica po, Lucero. Okay, hello, Miss Veronica? Hmm? Yes po, Sir Ronald. Wala na po silang question mark. Okay, hello, Miss Veronica? Hmm. Okay, she's not responding kahit sa chat. Okay, sabihin natin, okay, sulat ko lang yung pangalan niya dito, no? Okay. Alright, let's choose another person po, Sir JC. Si Miles po. Okay, there's Miss Veronica. Sarado po yung mic niya. Okay, hopefully you could do something po, Miss Veronica, with that. Para makapag-practice po tayo at marinig ko po kayo. And if ever may correction man, I could give it. Okay, let's go with Miss Miles. Ito po. Okay, magandang gabi po, ma'am. Let's read first and then yung version mo ng translation. Go. Okay po. Ana wa isa desu ka? Mhm. Is Ana is employee? Okay, ano po ito kanina po? Opo. Okay, everyone, kanina, okay, ginamit natin ng sentence na ito. Ang ibig sabihin po ng siya ay Ay, doctor. doctor. Thank you Ay, po, sorry Sir po. Ronald. Okay, thank you, Sir Ronald. Okay, it's okay, ma'am. Okay, guys, notes lang natin for your slight vocabs na ginagamit natin for your sentences. Okay, so there you go. Sige po, ma'am. One more time. Is Ana a doctor? Okay, yes, yan po. Tama po yan sa English version natin. Would you like to try sa Tagalog naman po? Doctor ba si Ana? Okay, there you go. Nice one po, Miss. Okay, nice one po, Miss Miles. Okay, good job. Okay, so Doktor ba si Ana? Is Ana a doctor? Right, so that's right. Okay, nice one po. Okay, that's your positive side natin po sa sentence. Dahil wala tayong ja arimasen, we use this. Okay, now let's try something sa negative naman. Okay, negative version. Okay, gamitin natin yung kay Jay kanina. Okay, kay Jay, okay, hitin lang natin. Okay, we use a nationality kanina, Nihonjin. Okay, so kung hindi mo siya na-take note, ulitin lang natin ng sulat. Okay, so yung Nihonjin po is Japanese national or Hapon, kumbaga. And shortcut na po yung national natin, ganyan lang. Okay, and then we said it, okay, in the negative sentence pattern na dewa arimasen yung nakadugtong. Okay, so that's your entire negative sentence pattern. Okay, nadudugtungan lang natin ng ka para maging tanong na po ang sentence pattern na yan. Okay, alright. So, Miss Miles, choose your next person po. Go ahead. Si ano po? Maan po. Okay, let's go with Miss Maan Tulod. Sige po, good job po kanina po sa atin, Miss Miles. Nice work po sa translation. Okay, Miss Maan, you're next. Good evening po. Good evening. Jaywa Nihonjin Dewa Arimasen ka? Mm-hmm. Sa English po ay sa Tagalog lang po. Okay. Doktor ba si
J. Ay, hindi ba Dr. si J? Okay, there you go. Okay, one more time lang. Okay, one more time. Okay, take two for clarification. Go! Tagalog ay? Hindi ba Dr. si J? Okay, there you go. Nice work, Kumang. Okay, hindi ba Dr. Dr. si J? Hindi ba hapon si J pala? Hindi pala Dr. Ma'am, ni Honjin pala yun. Mm. Pero it makes sense naman siya sa pattern na 'yan. Palitan lang natin ito ng yung Nihonjin natin ng Isha. Okay na 'yun. Pero yeah, of course, we keep with the Nihonjin. Okay, one more time. Sige po. Hindi ba hindi ba hapon si J? Tapos sa English po, is J not a doctor? Japanese. Ay, not a Japanese po. Teka, nalilito po. Okay. It's okay, okay lang po. Okay, okay. So, okay naman yung sentence pattern natin. Okay, guys? Nagkakaroon lang ng mix-up yung ginagamit. Okay lang yan, okay lang yan. Notes ko po. Okay lang yan, okay lang po. Pero yung essence naman ng pattern, yung essence or yung fundamental na gustong i-express ng pattern, nandun naman siya. Okay, so, alright. So, J wa Nihonjin de wa arimasen ka? Again, J wa Nihonjin de wa arimasen ka? Okay, ang labas natin dyan would be this one. Hindi ba hapon si J? Kung sa English, okay, is J not a Japanese national? Or is J not Japanese? Something like that. Okay? So, negative sentence pattern. Okay, pwede natin gawing tanong, okay, kapag nilagyan natin ng ka sa dulo nito. Okay? So, that's about it po para po sa isang yan. Okay? So, with regards dun sa sinabi ni Sir Ronald kanina na wala na silang question mark, yes po. They don't need their question mark. Okay, I'm sorry about that noise. Okay, right. So, tulad ng sabi ni Sir Ronald kanina, wala na silang question mark actually sa kanilang sentences kung meron na silang ka sa dulo to represent nga po yung ating question mark. And that's also shown doon po sa ating application if you take a look at it. Okay, ayun yung mag-ano. Okay, so nandito na tayo sa 3.1 natin na pattern. Okay, so eto po siya. Okay, so kung titingnan natin po yan, ang dulo ng nakahiragana na sentence ay yung ka natin. Kung titingnan natin guys. So yung dulo ng nakahiragana na sentence na yan, okay, ay ka. Pero wala kang makikitang question mark nga po. Kasi parang maliit lang na circle yung tuldok nila. Yung period nila is represented by a small circle po sa dulo ng sentence. So, maging tanong man yan, okay, ganun pa rin pong gagamitin. Maliit na circle pa rin po. Okay? After the particle ka. At yung kung magtatanong man, ng hindi yes, itong ginagamit kasi natin for now is yes or no na sentence pattern eh. Is, yun nga, is Ana a doctor? Doktor ba si Ana? Hindi ba hapon si J? Is J not a Japanese national? Okay, answerable by yes or no kasi yan. Okay, ngayon, kung gagamit po tayo ng mga WH question, tulad na nandito sa pattern natin, okay, who is that man? So, yung who, WH question yan. Okay, of course, dahil nga po WH question, isang tanong yung sentence natin po for this pattern. Okay, ganun pa rin yung situation. Siyempre, kung magtatanong, kailangan ng question mark. Pero sa Japanese, yung question mark nila mismo ay yung ating particle ka. At yan po yung makikita natin sa dulo nung nasa ibabaw na sentence. Okay, yung katabi ng who is that man na nakasulat po in hiragana. So, just to clarify lang po, again, you don't need to put question mark kung meron na po kayong ka sa dulo ng inyong sentence. Kasi ang lalabas po niyan, dalawa yung naging question mark ninyo. Yung ka mismo, question mark na po yan. So, unnecessary na po kung maglalagay pa po kayo ng question mark after it. Yung ka mismo, enough na yun para maging question mark sa inyong sentence.
Okay? And to emphasize na isa pong tanong yung sentence nyo po na yun. Okay? Lagyan lang natin ng maliit na circle or parang yung period nila sa dulo para sa punctuation. Okay? So, that's about it. Itong lista natin for the interrogatives po will be done tomorrow kasi ito yung susunod natin na topic. Okay? So, dito tayo nag-stay with the particle ka, 3.1. Okay? And then, susunod natin itong mga interrogatives natin, okay, by tomorrow. Okay? Bibigyan natin kayo ng if you have your Takoboto naman po minasan kung naka-download kayo ng Takoboto or any other Japanese English dictionary sa inyong mga phone, okay, you could type the WH questions po doon to have your own list. Okay? So, yung ating mga what, when, where, who, why, how many, okay? Pwede po natin yung i-search doon mismo. Okay? But for now, okay, stay po muna tayo dito sa ating topic number 3. We stop here, 3.1, kasi it's already 9:57 po sa inyo, dyan sa Pilipinas. Dito mag-11 na. Anyway, so that's how it is for this one. So again, we're able to start your lesson 1 at nakaabot tayo sa lesson 1, topic 3, which is your particle ka. So before we let go for tonight, okay, meron po bang clarifications or tanong sa mga na-discuss so far ngayong gabi? Wala po. How about the others? Any questions, guys? Wala You po. want to go to jail? I'm gonna call the police. Okay, sige po. Thank you po for the confirmation, guys. Alright. Okay, thank you. Right, so there you go po. So minasan, again, maraming salamat po sa inyong cooperation tonight. Okay, mag-check attendance na lang tayo, no? Okay, for the others na hindi natawag for tonight's session. Okay, please open your mic para po sa mga hindi natawag, no? Mag-check attendance lang tayo. Okay, hindi ko kasi naabutan yung ibang in ng mga participants. Okay, so let's go. Open your mics sa mga hindi natawag po. Okay, ilan lang po kasi yung natawag natin for participation nga. Okay, Miss Angelica Cabrito, nandito ba? Miss Angelica Cabrito. Okay, no response. Miss Erlyn Dayap. Miss Erlyn Dayap. Okay, ito si Miss Gan Cosep. Nakita ko siya kanina nag-in. Okay, let's confirm. Okay, Miss Gan. Okay, Miss Gan Cosep. Present po ba? Okay, no response. Okay, Miss Jaira. Jaira Ezra Caliboso. Present po. Okay, thank you for the response. Okay, next natin, Sir Jonas Adrian Bandola. Dito ba? Okay, no response. Okay, open your mics, guys, para kung matawag kayo, makasagot tayo right away. Okay, Miss Lian Pile. Present Hello. po. Okay, thank you. Alright, Miss Luella. Present po. Okay, thank you. Alright, yung mga hindi ko natatawagin, ibig sabihin na check ko na kayo dahil sa nag-participate kayo kanina at saka may response during sa call. Okay. Miss Prexy, nandito siya. Sir Orvin J. Sir Orvin? Orvin J. Hello po. Okay, there you are, sir. Okay, open lang po natin yung mic natin, guys. Go. Sir Renan Hardinil.
Dito ba? Present po, ma'am. Present. Okay, thank you po. Okay, si Sir Ronald, yes, nandito siya. Okay, naka-interact tayo kanina. Okay, Miss Rowena Alvarez. Yes, ma'am. Present po. Okay, thank you po. Okay, last one, Miss Yuki. Miss Leia, actually. Okay, Miss Yuki. Miss Present Leia. po, ma'am. Okay, there she is. Okay, so yun na po yun lahat. Okay, ulitin ko lang ng tawag yung mga hindi naka-response kanina for the last time. Okay, Miss Angelica Cabrito. Okay, still no response. Miss Erlyn Dayap. Okay, Miss Gan Cosep. Oh, sino po? Miss Erlyn, ikaw ba to? Okay. Okay, sige po. Miss Gan Cosep. Okay, no response. Okay, Miss Caliboso. Kyra Lynn. And right, next one, Master Jonas. Magnola. Okay, okay, one more time. Miss Luella. Yes po, present po. Okay, there we go. So I think that's about it. All right, so there you go, guys. Thank you so much for your time tonight. Okay. Ay, so dahil hindi pa tawag ang lahat, kaya ito po yung nangyari na yun. Tawag po tayo, no, just to really confirm your presence sa ating call. Again, maraming salamat po sa pagiging on time and your patience during the entire lesson po, minasan. I really appreciate po sa ating pagiging determinado for learning the language. Again, you could still ask questions kahit na tapos na po yung klase natin. You could chat if ever you want to clarify something. And like I said, makaka-respond po siguro ako later that day because I have a class sa daytime. Anyways, maraming salamat po ulit kay Oscar sa Madashta Minasan. Thank you so much po for your time, patience, and effort for the class. Okay, let's continue the rest of lesson 1 tomorrow po, same time. And hopefully, yung mga hindi po naka-respond sa ating final checking ng attendance po ay maklarify po ito sa muling pag-check po mismo sa recording later. Okay, sige po. Magandang gabi po sa lahat. Oyasu minasan minasan. And again, Oscar sa Madashta. Thank you. Thank you, guys. Arigato, sensei. Okay, thank you po. Magandang gabi po sa lahat. Okay. Madashta na, sensei. Matashita minasan. Yasu minasai. Okay, have a good night rest po. Thank you.